Happy birthday to me. Happy birthday to me. Luto ako ng spaghetti guys kasi nag-crave ako sa spaghetti. So try natin spaghetti lang kakainin natin maghapon. Hindi ako kakain ng kanin. Oh no! Yung ating kape, spaghetti plus kape, hindi mawala yan. So tara guys, kain muna tayo. Hey guys, it's me Marlon, Just for Fun TV. Welcome sa aking YouTube channel. Siya nga pala guys, nagbibigay ako ng mga tips at nag-share ng mga experiences ko tungkol sa mga bagay-bagay dito sa South Korea. So, kung gusto mo ng mga ganitong mga content, please consider subscribing and click the notification bell para lagi kang updated tuwing may mga bago tayong mga video. So, for today's vlog guys, i-share ko sa inyo yung 3 major holiday dito sa South Korea. Kung saan tayo mga foreigners or mga Weguk Saram or mga EPS dito sa South Korea ay maaaring magkaroon ng chance na makapagpahinga simula 2 hanggang 5 araw. And take note, kapag maganda ang napuntahan mo, maaari ka pang magkaroon ng bonus within holiday na yan. So, these 3 major holiday dito sa South Korea ay nationwide. Ibig sabihin buong Korea sa mga panahon na yan ay walang trabaho or walang pasok. Sa mga panahon na to, kung walang pandemic, this is the right time para sa mga foreign workers dito na gumala at pumunta kung saan saan. Kung walang pandemic. Ngunit sa panahon ngayon, katulad ngayon na laganap at patuloy pa rin na tumataas ang cases ng COVID-19 variant dito sa South Korea, ina-advise ng government na mas maganda o mas mainam na mag-stay na lang sa bahay itong asyon na katulad nito. Pero kung wala lang guys sa pandemic katulad ng naranasan natin ngayon, sa mga araw na to, malaya tayong gumala kahit saan tayo pumunta rito. Usually, ito ang sinasamantalang oras o araw ng mga foreigners dito or mga EPS para makapasyal, makapunta sa mga malalayong lugar, makipag-meet sa mga kamag-anak, sa mga kakilala, sa mga kaibigan. 2 hanggang 5 araw, isa long vacation na para sa atin. Kasi kung ikaw nga naman na isang nagtatrabaho sa loob ng isang taon sa isang linggo ng tuloy-tuloy, isang araw lang pahinga mo, linggo, minsan wala ka pang pahinga, 2, 3 to 5 days is a long vacation na para sa atin, hindi po ba? Dahil nga nagpunta tayo rito para magtrabaho at hindi naman magbakasyon. So, ibig sabihin, most of our time, most of our days, we spend working. So, ibig sabihin, trabaho lang tayo ng trabaho. So, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon na makapagpahinga ng 2, 3 hanggang 5 araw is napakalaking advantage na para sa ating mga EPS or mga dayuhang trabahador. Kung walang pandemic ngayon guys, ang ginagawa ng iba pagka may mga holiday, mga long holiday na ganyan na 5 araw, long pero 5 araw lang. Sa iba siguro sasabihin is long, 5 days is a very short period of time. Pero sa katulad natin mga EPS na madalang lang makauwi sa Pilipinas, yung mga ganyang pagkakataon, mga ganyang araw is may kukonsider na natin or namin na isang long vacation. Kung wala lang pandemic ngayon guys, yung ibang mga kababayan natin, sinasamantala na makauwi sa Pilipinas sa mga araw na yan. Halimbawa, ang vacation is mag-umpisa ng Sabado, Linggo hanggang Miyerkules, Biyernes ng gabi, magpa-flight na yan papuntang Pilipinas. So, ibig sabihin, Sabado, nasa Pilipinas na. He or she can spend Saturday, Sunday, hanggang Monday and Tuesday sa family niya. And then Wednesday, babalik na rito para magtrabaho. Ganun ang ginagawa ng mga ibang kababayan natin kapag mga long holiday or long vacation na katulad nito. Sinasamantala nila yung mga araw na pwede silang makauwi sa Pilipinas. Although, syempre, mahal ang pamasahe at mahal din ang gagastusin. Pero kung katulad natin na madalang lang makauwi at miss na natin ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, di ba? Samantalahin na natin yung pagkakataon na kahit na ilang araw makauwi sa Pilipinas at makasama yung ating mga mahal sa buhay. So, yun nga guys, yung 3 major holiday na i-discuss or i-share ko sa inyo ngayon is around the year na yan guys. So, umpisa natin guys ngayong February kung ano yung holiday na nag-umpisa sa taon na to. So this February,
Una-una, yung alam naman natin, yung sa atin na una na, yung sa Pilipinas, yung tinatawag na New Year. So, dito sa Korea, at sa iba pang mga Chinese countries, iba ang kanilang New Year because meron silang tinatawag na lunar calendar. So, doon sila nagbe-base ng kanilang New Year. So, sa kanila, ang New Year pa lang nila is February 1. So, this year, ito ang umpisa ng holiday na medyo mahaba ang bakasyon. Yung iba, tatlong araw, yung iba 4, yung iba 5 araw. Meron pang ang iba na inabot ng 1 linggo. Pero sa mga katulad namin na medyo busy yung trabaho at maraming mga nakapending na gagawin, hindi kami pwedeng magpahinga ng ganong kahaba. So, ang magiging bakasyon namin is from Saturday, Sunday, Monday, and Tuesday lang. Hindi kami aabot na hanggang Wednesday. Pero ang red calendar is hanggang Wednesday, hanggang Miyerkules, hanggang at 2. So, since marami kaming trabaho, papasok na kami ng Miyerkules. Pero hindi pare-parehas guys ang bakasyon ha. Yung iba kasi minsan isang araw lang binibigay ng bakasyon pag talagang busy. Yung iba 2, hindi pare-parehas. Yung iba na walang masyadong gawa siguro, yun ang mga nagbibigay ng mga 7 days o 1 linggong bakasyon. Hayang buhay mo pag ganun kahaba ang bakasyon mo. Pero sa mga iba na busy, usually 1 to 2 days lang ang binibigay na bakasyon. So yun nga, ang unang-una ngayong taon na holiday na pwede nating ma-experience dito sa South Korea is yung tinatawag na Chinese New Year, or sa Korean, yung tinatawag na Seolnal. Ibig sabihin, New Year, Chinese New Year. So, kapag New Year na ganito, how do you say in Korean the word Happy New Year? So, tuturuan ko kayo guys. Sabihin nyo sa amo nyo, halimbawa, bukas is New Year. So, dispiras ngayon. So, bago kayo maghiwalay ngayon, kasi hindi naman kayo magkikita bukas o wala nang pasok bukas ng mga ilang araw, sasabihin nyo sa amo nyo, Sajanim, 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. Happy New Year. Yun ang ibig sabihin nun. Tapos, syempre, si Sajanim naman, sabay abot sa'yo ng sobre. Yun ang importante, di ba? Alam mo na kung ano laman nun. Di ba? Yung mga ganitong holidays, guys, usually inaabangan ng mga EPS na katulad natin yan. Lalo na kung ang company mo or ang amo mo is medyo galante. So, alam nyo na, ibig ko sabihin. Di ba? Pero take note guys, hindi rin kayo dapat umasa sa mga ganyan na bigay-bigay or bonus kasi hindi rin naman lahat ng company or ng amo nagbibigay. Lalo na kung yung iba is mahina ang production, yung ibang amo is hindi naman nagbibigay ng bonus. Pero usually guys, pag mga holiday na ganito or mga bakasyon, nagbibigay naman sila kahit na yung tinatawag na gift set. So papakita ko sa inyo guys kung anong klase yung gift set na sinasabi ha. Dali lang. So ito guys, yung tinatawag na gift set. Iba-iba rin ang itsura ng mga gift set guys. Yung iba set ng mantika, yung iba set ng shampoo at sabon, mga toothpaste, ganyan. Yung iba naman mga, pero usually ang binibigay is mantika, spam or mga century tuna na katulad nito. Ganito ang example guys ng mga gift set. Ayan. Wow! Spam. Ayan, di ba? Kung halimbawa man guys na walang cash na binigay sa inyo yung amo nyo, halimbawa mahina ang production, kahit pa paano naman mga ganitong gift set, hindi naman nawawala pagka mga ganitong mga holiday or mga ganitong mga bakasyon. So kung walang cash, bibigyan naman kayo ng amo nyo, ng sadyang nyo, ng pangkain nyo ng bakasyon ng ilang araw. Ito nga, katulad nito, ayan, di ba? Ayan, oh. Di ba? May mantika ka na, may spam ka na. O, di ba? Yung 3 arong bakasyon, ayan ang ulam mo sa loob ng 3 araw, spam. Di ba? Kaya, huwag kang mag-alala. Kung ang bakasyon mo is 3 to 5 days, hindi ka naman pababayaan ni sadyang. Bibigyan ka naman ng ulam sa loob ng mga araw na yan. Kung hindi spam, century tuna. Or kung hindi naman, bibigyan ka niya ng sabon na pampaligo at ng iyong shampoo sa loob ng mga araw na yan. So, don't worry kung walang cash na ibigay sa'yo. So, the next vacation is yung tinatawag na summer vacation.
Dito guys sa Korea, pag summer may time na talagang napakainit. So ang mga company kinukonsider nila yon sa mga worker nila to give a chance para makapagpahinga. Kasi pag sobrang init nga naman guys, mahirap din minsan magtrabaho. Kahit na lalo na kung ang trabaho is outdoor, na-expose ka sa araw, talagang napakainit, sobrang init. So ang summer vacation is usually nagpo-fall yan around August. Yan ang mga panahon na mainit dito sa South Korea. Pero ito ulit guys, take note, ang summer vacation is hindi sabay-sabay at hindi rin pare-parehas. Yung ibang amo, minsan parang hindi na nagbibigay ng summer vacation, or kung magbigay man, isa or dalawang araw lang. Pero depende kasi guys ang summer vacation or ang mga bakasyon guys, humahaba lang yan pagka natatapat sila ng Sabado at Linggo. So kung halimbawa 3 days ang bakasyon, tinatapat nila usually or dinuduktong nila sa Sabado at Linggo. So kung natapat na Sabado at Linggo, nagpo-fall talaga siya ng hanggang 5 araw pagka natapat ng weekends. Pero usually ang mga holidays is 2 to 3 days lang or 1 to 2 days. Tapos sinasama na yung Sabado at Linggo para maging mahaba. So katulad nga din nung Sonal guys, yung summer vacation na yan, some of the companies or mga ibang amo minsan nagbibigay din ng mga cash na bonus. Pero kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, yung pinakita ko sa inyo kanina, huwag kayong mag-alala. Kung wala man kayong cash na bonus, iiwanan naman kayo ni Sadyang sigurado ng pang-ulam nyo ng ilang araw. Kaya hindi pa rin kayo dihado or hindi pa rin kayo kawawa, di ba? Kung hindi spam, century tuna, or shampoo at mga sabon. Yan ang mga gift set na binibigay usually ng mga amo pagka mga holiday. Then the third holiday, long holiday dito sa South Korea is yung tinatawag na Chuseok. Sa atin yun parang katumbas sa atin nun is yung All Souls Day or araw ng mga patay. Pero dito sa kanila guys, sama-sama na. Sa kanila parang peace na rin yun. Yun yung time na dumadalaw sila sa mga puntod ng mga yumao nilang mga kamag-anak, nililinisan nila yung mga puntod. Tapos silang family, pupunta sila doon to make some tradition. Yung iba, may mga tradition yan guys. Yung nagsisindi ng mga yung parang tingting, walas tingting na umuusok na ginaganon, tapos nagdadasal, ganon sa kanila dito guys. Tapos meron silang konting pagkain na pagsasalusuluhan, ganon yung Chuseok dito guys. So minsan kasi natatapat din yan guys ng ng anihan ng mga crops dito, kaya parang pasasalamat na rin doon sa mga biyaya na yon ng kalikasan sa kanila. So doble-dobleng celebration na yung tinatawag na Chuseok. So isa rin yan sa mga holiday na inaabangan din ng mga EPS or Weibuksaram, kasi yan yung isa sa pinakamahalagang tradisyon or holiday dito sa South Korea. So syempre, of course, holiday, bakasyon, sa mga galante na amo, alam nyo na naman kung ano na naman ibig sabihin yan, di ba? Inaabangan na naman yung mga sobre. So katulad nga ng sinabi ko kanina, magmahina ang company, minsan hindi rin nagbibigay ng ganyan. Depende talaga guys sa amo at sa production o sa sitwasyon ng company. Kung malakas, ayan, galante naman yung mga amo na nagbibigay ng mga bonus na ganyan. Yung iba, minsan kalahating buwan na sahod. Yung iba, isang buwan na sahod. Kung malakas na company, kung malalaking company pero parang bihira lang maganon. Pero usually naman nagbibigay kahit papano, kahit sabihin mo na imanon or 20,000 won or umanon 50,000 won, masaya na yan guys. Dapat na rin natin ipagpasalamat yan, kasi saan mo pupulutin yung pera na yan, di ba? Ibig sabihin, kung magbabakasyon ka na ilang araw, binigyan ka pa rin ni amo ng panggastos mo, di ba? Daw dun sa mga araw na. Although yung mga na yan is bayad yan guys, syempre holiday yan bayad naman yan. Kaya lang syempre bibigyan ka pa rin ni amo ng panigarilyo mo, kumbaga, o pambili mo ng sojo or ng mekju or ng beer, yan, pambili mo ng pulutan, Marlon, pambili mo ng pulutan, bakasyon 5 araw, bahala ka na dyan, di ba? Mga ganong guys, mga ganong banat ni Sadyang. Ang mga Korean guys, hindi naman din sila nakakalimot, lalo na kung maganda ang production,
ng kumpanya. So ayan guys, yung 3 major holiday na pwede mo ma-experience once na isa ka ng EPS or isa ka ng worker dito sa South Korea. Sinishare ko lang sa inyo guys para ngayon pa lang, kung nandiyan pa lang sa Pilipinas, may mga idea na kayo kung ano yung mga pahinga na pwede nyong maranasan once na nandito na kayo. So unang-una, nag-umpisa ng February, New Year, Chinese New Year, or yung Solnal na sinasabi. So pangalawa, August, usually nagpo-fall ng August, yung tinatawag na summer vacation. Pero ulitin ko, ang summer vacation minsan hindi sabay-sabay. Tapos minsan yung iba hindi rin nagbibigay ng vacation or summer vacation. Usually nagbibigay minsan isa, dalawa. Pero meron pa rin mga company na kung mahina ang production, nagbibigay talaga ng mahabang bakasyon. Depende sa production guys. So ang pangatlo, yung pinaka-importante, yung Chuseok. Parang pestang patay sa atin, parang pasasalamat sa ani ba, sa masaganang ani, parang ganoon. So yan yung time na pupunta sila sa mga puntod, magagawa ng tradition, magpe-perform ng tradition nila, and then salo-salo, mga kamag-anak. Tapos yung mga dalaw-dalaw sa mga, halimbawa sa bahay ng magulang, yung mga anak pupunta dun sa sa bahay ng magulang para magtipon-tipon. Yun ang Chuseok na sinasabi, Chuseok. So Solnal, summer vacation, and Chuseok. Tapos idadagdag ko guys yung New Year and Christmas and New Year. Pero dito guys, hindi naman sila nagse-celebrate. Karamihan dito hindi nagse-celebrate ng Christmas dahil konti lang ang Christians dito or Catholic o naniniwala kay Jesus Christ. So they don't usually celebrate Christmas. So swerte ka na rin kung bibigyan ka ng amo mo ng bonus sa mga panahon na yan, pero walang bakasyon ng Christmas at saka New Year dito guys, dito sa South Korea. So swerte ka kung bibigyan ka ng amo mo ng bonus sa Pasko at sa bagong taon na yan. So ibig sabihin maganda yung napuntahan mo. So kagaya sa atin, i-share ko na rin sa inyo, ulitin ko guys sa inyo para ma-inspire naman kayo, di ba? Yung mga kababayan natin na naghihintay dyan sa Pilipinas na may mga ganitong bagay pala dyan sa Korea. Kaya sana nga makapunta na ako dyan. So ulitin ko guys, depende sa mapupuntahan yung company. Hindi lahat galante, hindi lahat nagbibigay. Depende guys. Huwag nyo nga hanapin kung halimbawa napunta kayo dito, hindi kayo nabibigyan ng bonus. Ulitin ko, hindi kasama sa kontrata natin yan. Bonus is not compulsory na dapat bigay ng amo. Kung bigyan ka, salamat. Kung hindi, salamat na rin. So yun nga guys, i-share ko sa inyo yung experience ko. Diba may previous vlog tayo last Christmas and New Year. Bigyan tayo ni amo ng sobre. So last week, ito lang week na to guys, isang linggo pa lang nakakalipas ng Biyernes. Inabutan na naman ako ng umanon or 50,000 won. So yun nga, nagulat ako bakit. Sabi niya marami raw trabaho, maraming gawa. So ayun nga, wala daw akong kasama. Kaya pagod daw, inabutan ako ng 50,000. Sabi ko sa kanya, hindi man kailangan yan, bossing. Sabi ko sa kanya, hindi man kailangan yan ako. Kasi nagpa-booster ako guys nung last Friday, nagpa-booster ako, booster shot. Hindi niya ako nasamahan sa ospital. Ako lang mag-isang pumunta, pinagamit niya yung sasakyan niya. So sabi niya, hindi kita nasamahan kanina, ito yung umanon, sabi nga sa ito yung 50,000 won. Sabi ko, Philip soyo, sabi ko, natun iso, sabi ko, tun money ops, wala akong maraming pera, natun chukumiso. Sabi ko sa kanya, natun iso, sabi ko. Sabi niya, ginchana, sabi niya, sa ito, sabi niya gano'n sa akin. So, syempre, binibigay sa akin yung pera, tinanggap ko, 50,000 won. Last 1 week ago, Solnal na, so Chinese New Year. So, good news, hindi na naman tayo kinalimutan ni amo. Meron na naman tayong Jaran! Sobre! Di ba? Ganyan guys, pagka maganda ang takbo ng company, pagka marunong ka sa trabaho at naaasahan ka ng amo, hindi ka rin nila pababayaan. Pero depende sa amo guys iba-iba rin kasi ang tao. Kaya wag nating hanapin sa iba yung ginagawa ng iba. So depende talaga guys. So bilangin natin guys kung ilan yung binigay ni amo na bonus ngayong bagong taon or Chinese New Year. Charan! 50,000 won. Diba? Sa pera natin, 2,000 pesos yan guys. 2,000 pesos. 50,000 won.
Ano na yan? 4,000 won. 6,000 pesos. 150,000 won. So, ayan guys. Ang kabuuan. Wow! Sa atin, diba? 200,000 won. Sa pera natin, 8,000 pesos. Wow! Nabibigay niya lang sa akin last week ng umanon. Nandito pa sa wallet ko. So guys, pakita ko sa inyo. Hindi ako nag-ano ng cash, hindi ako nag-withdraw ng cash. Nasa ATM lahat ng pera ko, kaya wala akong cash dito. So yung mga cash ko dito is mga bigay-bigay ni amo. Ayan o, diba? 50,000 won, 2,000 pesos sa pera natin. Diba? Ganyan guys, pagka nakakita ka o nakatagpo ka ng amo na medyo mabait or galante. Tsaka pag nakikita din nila na talagang responsible ka or talagang dedicated ka sa trabaho mo or ginagawa mo yung kaya mo, na hindi mo sila pinababayaan ba or iniiwanan, na nakikita nila talaga na talagang kaya mo yung trabaho at nag-iisip ka ng mga paraan kung paano mo sila matutulungan na mapaunlad yung kanilang trabaho or yung kanilang mga gawain, yung kanilang kumpanya. So yan din ang reward na ibibigay nila sa'yo, hindi man sila nagpapabaya. So kaya kayo guys, kung makakarating kayo rito, do your best, show them your best, para malay nyo makatagpo rin kayo ng mga employer na katulad nito. Malaking bagay yung mga bonus na to, yung mga bigay-bigay na to guys. Yung umano na to, sabi nga sa inyo sa nakaraang vlog ko, nagbabudget lang ako ng umano sa isang linggo. So ibig sabihin kung 200 or 250 ang budget ko sa isang buwan, binigyan na ako ng umano, di 200 na lang ang mababawas sa sweldo ko na panggastos ko, di nakatipid na naman tayo ng 50,000 mo, di ba? Malaking bagay guys. Hindi natin mapupulot yan kahit saan, di ba? Tsaka bihira lang tayong makatanggap ng ganyan. So advice ko sa inyo mga kababayan kong EPS or maging aspirant man yan or maging exam pa lang or yung kaya naghihintay na lang ng CCBI or ng EPI ng employer, pagdating nyo rito, magtrabaho lang kayo ng maayos guys. Do your job correctly. Tsaka syempre sasamahan nyo rin ng paggalang sa kanila para makita nila na kayo'y maaasahan, kayo'y kapitapitagan ba, ibig sabihin is marunong sa buhay, marunong sa trabaho. So bahala na rin silang magbigay ng reward sa inyo. So yun nga guys, yun lang advice ko sa inyo kung mapupunta tayo rito. Show them your best. So that's it guys, that's all I can share today. Yun lang pwede ko i-share ko sa inyo ngayon. So sana kahit papano nakapulot kayo ng tip or idea na galing sa akin ngayon. So pag napunta kayo rito, alam nyo na kung ano yung mga holiday na pwede nyo asahan, na kung saan pwede kayong makapagpahinga dito sa Korea habang kayo'y nagtatrabaho. So ulitin ko, ang bakasyon natin is mag-i-start ngayon Sabado, Linggo, Lunes, tsaka Martes. So wala pang plano, titignan natin kung saan, kung may mag-iaya. Kung wala, dito lang tayo sa bahay, gawa lang tayo ng vlog. Nakakatakot din kasi lumabas ngayon guys, pataas ang cases. Last week ang infected ng variant is 7,000, ngayon is parang dumoble or triple. Kaya nakakatakot pa rin na lumabas. Kaya ina-advise sa mga tao na ngayong bakasyon is maganda na mag-stay na lang sa bahay para makaiwas sa virus na yan. Sa mga kababayan natin na nandiyan sa Pilipinas na naghihintay pa rin ng EPI, CCBI o mga aspirant na gusto mag-exam, pray lang po tayo. Darating at darating yan. Kahapon may mga dumating na Pilipino dito sa South Korea, January 28. Supposedly dapat 28% sila guys, EPS. Kaya lang sa kasamang palad, 19 lang po sa kanila ang nakapasok dito or nakatuloy. Bakit? Yung iba kasi nag-positive sa COVID. So yan din ang isa sa iingatan natin guys. Ang tagal nating hinintay na makapunta rito. Yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, nangutang ng pera, malaki na ang gastos. Tapos pagdating dito, hindi rin pala makakatuloy sa kanilang mga employer. Dahil sa screening pa lang sa training center, nag-positive sa airport,
nag-positive na ng COVID. So, kawawa, di ba guys? Kawawa yung mga kababayan natin ganun. Ibig sabihin, airport to airport, pagdating dito, babalik na ng Pilipinas. Paano yung gastos? Paano yung ginastos? Na inaasahan nila sana na makapagtrabaho na rin at makakabayad na ng mga utang, di ba? So, that's bad side ng buhay. So, kaya kailangan mag-ingat na mabuti, magdasal, proteksyonan yung sarili para kung halimbawa magkaroon man kayo ng EPI o magkaroon ng chance na makapunta na rito, safe kayo na makakapasok dito at makakapagtrabaho at kikita para makabayad ng utang at makapagpadala sa pamilya. So that's it guys. Sana kahit paano na nakapulot kayo ng tip or idea na galing sa akin ngayon. So pag napunta kayo rito, alam nyo na kung ano yung mga holiday na pwede nyo asahan na kung saan pwede kayo makapagpahinga dito sa Korea habang kayo nagtatrabaho. Guys, thank you so much for watching. Ingat po kayo mabuti dyan sa Pilipinas o kahit saang bansa man kayo naroon. Thank you so much sa palaging support sa mga kababayan natin na sumusuport sa atin dyan palagi. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, ingat po kayo guys. God bless sa inyo lahat. Mega Shout wow. out.